Dumating ang 3 ng Marso, makalipas ang 1 taon sa akademya at lahat ng 13 taong gulang na estudyante ay naabot na ang limitasyon ng kanilang level, maliban kay Allen at nangyari ito dahil itinaas ng Demon King ang rank ng mga halimaw, kaya mas mabilis na nakapag-level up ang lahat. Hindi ibig sabihin nito na wala na silang pag-unlad at di pa nila nakukuha ang kanilang extra skill, at naniniwala rin silang may paraan upang malalampasan ang level limit ay mayroon pa silang 2 taon para malaman kung paano ito gawin. Pagsapit ng Abril ay nagsimula ang kanilang 2 taon sa akademya, mas kaunti na ang mga estudyante kaso may ilang bagong transfer student na dumating at ang albino elf ay si Sofia at ang pinakamatangkad naman ay si Bolmar, na nagsisilbing bodyguard ni Prinsesa Roseheim na siya ring si Sofia. Samantala ang babaeng may berdeng buhok ay si Meruro, na nagmula sa Bawis Empire at hiniling ng guro kay Allen na isama ang 3 sa kanyang grupo, kaya napag-usapan nila ito habang kumakain ng tanghalian at pumayag ang lahat, at ipinakilala ni Allen ang kanilang grupo at ang mga ginagawa nila. Sinabi ni Sofia na isa siyang spirit mage, habang si Bolmar ay isang mahusay na mamamana at ipinakilala naman ni Meruro ang kanyang kakaibang talento na tinatawag na General Talos. Hindi niya muna ipinaliwanag ang buong kakayahan nito dahil may ilang limitasyon, ngunit determinado siyang maging mas malakas. Dahil dito ay lalo silang naengganyong magsanay upang balang araw ay makaharap ang Demon King at pagkatapos noon, nakasalubong ni Allen ang direktor na papunta kay Sofia at dahil pareho silang high elf ay nais niya itong kumustahin. Gayunpaman dahil prinsesa si Sofia, hiniling ng direktor kay Allen na alagaan ito bilang leader ng kanilang grupo at kalaunan. Nagsimulang tumira ang lahat ng bagong miyembro sa bahay ni Allen at nagdaos sila ng isang salo-salo. Bago kumain ang lahat ng mga elf ay nanalangin sila sa Spirit Sovereign na si Rozan, ang Diyos na nagbigay sa kanila ng spirit magic at nanalangin silang balang araw ay tuluyan itong maging tunay na Diyos ng mga espiritu. Si Meruro naman ay hindi nanalangin dahil ang mga dwarf ay sumasamba sa Dungeon Master na si Lord Dregni, ang lumikha ng lahat ng nasa mga dungeon at kabilang ang Rubik Cube. Napansin iyon ni Sofia at tinanong si Allen kung sino ang sinasamba ng mga tao. Sumagot si Kil na ang mga tao ay nananalangin kay Almea at ito ang Diyos ng paglikha. Pagkatapos ay nagtanong si Dogora kung babalik na ba sila sa rank B dungeon. Sumagot si Allen na hindi dahil balak muna nilang tapusin ang pagsakop sa mga rank A dungeon. Dahil dito ay hahatiin nila ang grupo sa 2 at ang unang grupo ay binubuo ni na Allen, Dogora at ng mga bagong miyembro, samantala si Nakrena, Cecil at Kil naman ay magpapatuloy sa paggalugad sa rank A dungeon gamit ang kanilang mga summon. Nagtaka si Meruro kung ano ang tinutukoy nilang mga summon at doon ay ngumiti si Cecil at sinabing maghintay lang siya dahil malalaman din niya iyon sa tamang oras. Pagdating nila sa rank B dungeon ay nagulat ang mga bagong miyembro nang makita nilang nakalista sa isang libro ang kanilang mga status at attributes. Napansin naman ni Dogora na 48 taong gulang na si Sofia, habang 67 naman si Bolmar at napatawa lang si Sofia at sinabing huwag na siyang mag-focus sa mga hindi mahalagang bagay at nang handa na ang lahat, ipinatawag ni Allen ang isang squad ni Maria at isang squad ni Fran. Labis na namangha ang lahat lalo na si Sofia, na agad siyang kinausap ng may matinding paggalang at sinabing tunay na kahanga-hanga ang kanyang talento at agad silang nagsimula sa paggalugad sa dungeon. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang isang higanteng gagamba. Walang pag-alinlangang sumugod si Meruro, ngunit isang atake lang ang naging dahilan upang paliparin siya ng halimaw at dahil dito, inutusan ni Sofia si Bolmar na umatake isang pana lang ang pinakawalan nito at agad nitong napatay ang halimaw. Matapos ang laban, nilapitan ni Allen si Meruro upang tingnan ang kanyang kalagayan at medyo nasaktan siya kaya agad siyang pinagaling ni Sofia gamit ang spirit magic, humingi ng paumanhin si Meruro dahil pakiramdam niya ay wala siyang naitulong. Ngunit iginiit rin niyang kung mayroon lamang siyang golem, kaya niyang talunin kahit mga dragon at nagulat ang lahat sa kanyang sinabi at ipinaliwanag ni Bolmar na ang mga golem ang pangunahing dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagagawa pa ring pigilan ng Bawis Empire ang pagsalakay ng Demon King. Habang nagpapahinga sila, tinanong ni Allen si Sofia kung bakit napaka-pormal ng pakikitungo nito sa kanya at humingi ng paumanhin si Sofia at ipinaliwanag na iyon ay dahil siya ang taong binanggit ni Lord Rozan sa isang hula. Ayon kay Sofia ay matagal nang natutulog ang Spirit Sovereign kaso mahigit 10 taon na ang nakalipas at nagsimula itong bumubulong ng isang hula,
iginiit nitong may isang batang lalaki na may maitim na buhok ang isilang sa pinakatimog na bahagi ng Central Continent at siya ang magligtas sa mundo mula sa kadiliman. Gayunpaman hindi iyon pinaniwalaan ni Allen at para sa kanya, isa lamang itong panaginip at kahit siya mismo ay hindi makapaniwalang siya ang tinutukoy ng hula, lumipas ang mga araw at sa wakas ay narating nila ang huling boss ng dungeon. Hiniling ni Sofia sa lahat na umatras muna at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang spirit magic upang ipatawag si Nom, ang dakilang espiritu ng lupa at agad niyang inutusan si Nom na wasakin ang halimaw at sa isang atake lamang, tuluyang nadurog ang Death Reaper. Sa tulong ng buong grupo, matagumpay nilang nalinis ang 3 rank B dungeon at isang rank A dungeon, kinabukasan bago magsimula ang summer vacation at ipinatawag ng direktor sina Krena at Allen at pagdating nila roon, naroon din si Elmius na gaya ng dati ay walang pinagbago ang ugali. Diretsyong ipinahayag ng direktor kay Allen na gusto niya itong sumali sa martial arts tournament, pero muli itong tinanggihan ni Allen dahil wala siyang nakikitang magandang dahilan para ipakita sa iba ang kanyang tunay na kakayahan. Pagkatapos ay tinanong ng direktor kung naikwento na ba ni Sofia ang tungkol sa Spirit Sovereign, ipinaliwanag niyang iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit niyang hinihikayat si Allen na lumahok sa torneo, dahil naniniwala silang magiging napakahalaga ng papel niya sa nalalapit na digmaan at nais nilang malaman ang tunay na lawak ng kanyang kakayahan. Ginamit ni Allen ang dahilan na iyon upang muling tanggihan ang alok, ipinaliwanag niyang kung ipapakita niya ang lahat ng kanyang kakayahan ay magkakaroon ng malaking bentahe ang Demon King at maaari siyang patayin bago pa niya maabot ang kanyang buong potensyal, ngunit may inilabas ang direktor na hindi niya inaasahan at ito ay isang MP Recovery Ring, o singsing na kayang magpanumbalik ng mana. Ipinaliwanag ng direktor na ang singsing na iyon ay hindi makikita sa kahit anong dungeon dahil mismong si Rosen ang gumawa nito para sa bayani. Sinabi rin niyang lalahok siya sa torneo ngayong taon at kapag natalo siya ni Allen, ibibigay niya rito ang singsing bilang gantimpala. Una munang sinigurado ni Allen na tunay ang singsing at nang makonfirm niyang totoo nga ito, agad siyang pumayag na sumali sa torneo at mayroon na lamang siyang 2 buwan upang magsanay at humanap ng paraan para matalo ang direktor. Pagkatapos nito ay ipinaalam ni Allen ang kanyang plano sa buong grupo, iginiit niyang pansamantala muna siyang hihiwalay sa kanila habang umiikot siya sa bawat Adventurers Guild sa buong kaharian upang mangolekta ng mga Magic Stone. Samantala ay ipinagpatuloy naman ng kanyang grupo ang pagsakop sa iba pang mga dungeon upang makakuha ng karapatang pumasok sa Rank S dungeon. Ginamit ni Allen ang lahat ng kanyang naipon upang bumili ng Rank E at Rank B Magic Stones. Patuloy siyang nag-ipon hanggang sa magkaroon siya ng 100,000 Rank C Magic Stones at sa wakas ay naabot niya ang level 7 summoning at pagsapit ng Oktubre, bumalik si Allen sa kanyang grupo at 14 na taong gulang na silang lahat at maaari na silang pumasok sa Rank S dungeon. Samantala ay ipinagpatuloy naman ng direktor ang kanyang pagsasanay dahil sabik na rin itong makakalaban si Allen. Lumipat ang eksena sa martial arts tournament kung saan nagsimula ang laban nina Allen at Krena at halos tabla ang laban ng dalawa. Hiniling ni Krena kay Allen na huwag siyang pagbigyan at nangako naman si Allen, kaya agad na naglabas si Krena ng isang malakas na flying slash at nahirapan si Allen na harangin ito, at sinamantala ni Krena ang pagkakataon upang sumugod at subukang i-activate ang kanyang limit break. Ngunit walang nangyari at sa kabila nito, hindi siya tumigil at sunod-sunod pa rin ang kanyang pag-atake habang isa-isang hinaharang ni Allen ang lahat ng iyon at naalala ni Krena ang una nilang laban kung saan natalo siya ni Allen, kaya determinado siyang hindi na muling matatalo. Samantala ay buong lakas ding lumalaban si Krena para makuha ang tagumpay, naiwasan ni Allen ang kanyang pag-atake kaso nang mapunta siya sa alanganin na sitwasyon ay inilabas niya ang kanyang grimoire. Inakala ni Krena na magpapatawag siya ng isa sa kanyang mga summon kaya agad siyang gumamit ng Pyro Explosion. Direktang tinamaan si Allen ng malakas na pagsabog, dahilan upang mag-alala si Krena ngunit nang mawala ang usok at biglang kumilos si Allen at itinapat ang kanyang espada sa leeg ni Krena, sabay paalalang hindi pa natatapos ang laban. Wala nang nagawa si Krena kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nagulat ang buong Coliseum dahil hindi sila makapaniwalang natalo ng isang summoner ang isang Lord-class fighter at pagkatapos ng laban, nilapitan ni Allen si Krena at binati siya sa ipinakita nitong mahusay na laban. Tinanong naman ni Krena kung paano niya nalampasan ang Pyro Explosion, ngunit humingi lamang ng paumanhin si Allen at sinabing mas gusto niyang panatilihing lihim ang sagot at pagkatapos ay nag-usap silang dalawa ng private.
Masama ang loob ni Krena dahil sa kanyang pagkatalo, ngunit pinalakas siya ng loob ni Allen at ipinaalala niyang ang susunod niyang makakalaban ay si Burke at hindi tulad noong nakaraang taon, pareho na silang nasa iisang level at dahil dito ay nanood si Allen habang lumalaban si Krena kay Burke. Kampante siya dahil bago pa magsimula ang laban ay binigyan niya si Krena ng mga singsing na nagpapataas ng agility, pag-uumpisa pa lamang ng laban ay agad nang sumugod si Krena, ngunit madaling naitaboy ni Burke ang kanyang pag-atake. Kaagad siyang gumanti ng isang malakas na suntok sa tiyan, saka sinundan ng sand explosion na dahilan upang bumagsak si Krena sa lupa at nang makita niyang nakahandusay ang kalaban, sinimulan siyang asarin ni Burke ngunit biglang tumayo si Krena at sa wakas ay matagumpay niyang na-activate ang kanyang limit break. Sa isang iglap ay nabaligtad ang takbo ng laban na isang malakas na hampas ng espada ang nagpa-atras kay Burke. Unti-unting napunta kay Krena ang kalamangan hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak si Burke at inakala ng mga manunood na tapos na ang laban. Ngunit biglang tumayo si Burke at pinakawalan ang buo niyang kapangyarihan, sumigaw siyang hindi siya matatalo hanggat hindi niya muling nakikita si Classes at agad na sumugod si Krena upang tapusin na ang laban, pero napansin niyang itinaas ni Burke ang kanyang espada at nag-activate ng isang kakaibang kakayahan, wala nang nagawa si Krena kundi harangin ang paparating na pag-atake.